Hello mga kalazada! Hello affiliates! Welcome to Tiny Says Vlog. And for today's vlog, pag-usapan po natin yung mga hindi pa na-approve yung kanilang mga bank information sa kanilang mga Lazada affiliate account. So marami pong nagtatanong sa akin Facebook page. So yan, as I promise, gagawan ko po ng mga videos yung mga katanungan nyo para masagot po natin at kahit papano makatulong po ako sa inyo. By the way mga kalazada, hindi po ako part ng affiliate PH or yung mga admin. Hindi po ako part nun. Pero yung mga tinuturo ko po dito sa vlog po is based po sa mga experience ko, based po dun sa mga na-assist ko na po. Ayan, meron na po ako mga na-assist, and then kapag na-assist ko sila, ay, tinuturo ko din dito at sinishare ko po sa ibang mga affiliate. So, ayan mga kalazada, lilinawin ko lang po, hindi po ako part ng admin. So, ayan. Pero ginagawa ko po yung best ko para makatulong po sa inyo. Okay? So, yan. Doon sa mga hindi pa approve yung kanilang mga bank information. So, ganito po yan. Ilalagay ko po sa aking description box yung link kung saan makikita nyo po yung list ng mga available banks na tinatanggap po sa Lazada affiliate. Kasi hindi lahat allow ni Lazada affiliate yung mga bangko. So, hanapin nyo lang po yung list kung nandun po yung bank nyo. So, yan. And then, yung pong mga nagtatanong na, ate, wala po akong bank, pero affiliate po ako. Now, mga kalazada, pwede nyo pong gamitin yung mga bank account ng asawa nyo, bank account ng parents nyo, kung wala po talaga kayong mga bank. Okay? And, kailangan, ayan, hindi nyo na po ginagamit yung GCash. Okay? Kasi hindi na po inaalaw ni Lazada affiliate page team or hindi na po nila inaalaw sa affiliate yung GCash as payment method. Ayan, kung maaalala nyo or kung napanood nyo na po yung mga latest vlog ko, nag-update na po ang Lazada affiliate. Hindi na po nila inaalaw ang GCash. Kasi dati, pwede. Okay? Dahil agency pa noon eh. Pero ngayon, meron kasing dalawang uri ng affiliate. Yung direct, ito yung mga direct na silang nagbabayad ng mga tax nila. Okay? Yung pangalawa naman, ito yung mga hindi direct. Okay? Hindi direct, pero kinakaltasan sila ni Lazada ng tax. Okay? So, dun sa mga nagtatanong sa akin, ate, kailangan ba talaga yung TIN ID? Yes, mga kalazada, kahit saan naman na trabaho, part siya ng requirement kasi nga, yun, for tax purposes, okay? Kaya kailangan meron tayong TIN at kumuha tayo ng TIN, okay? So, yun mga kalazada, kung wala po kayong bank account, make sure na meron kayong maipapasa. Pwede yung gamitin sa parent nyo. Yung ang in-assist ko, ang ginamit niyang bank account yung sa pinsan niya eh. Pero nakapag-transfer siya at nakuha niya yung sahod niya. Okay, congratulations. And kung nanonood ka. So, yun, nakuha niya yung sahod niya. Tapos, make sure kung ano yung hinihingi nila. Nag-google naman yun eh. For example, yung bank code. Yan. For example, ang gamit mong bank is BDO. Yan, pwede mong i-google yun. Okay? Magkakaiba yun mga kalazada. Hindi yun pare-pareho. So, yun, magkakaiba yun. Kung ano yung hinihingi, halimbawa, your SWIFT code, yun. I-search mo yung SWIFT code kung ano yung bank mo. Yun, i-google mo. And make sure na tama yung i-input mo doon sa information mo para hindi ka ma-disapprove. Okay? Kasi chine-check yan eh, bago nila i-approve. Usually yung iba, tumatagal yung approval nila dahil mali yung mga nilalagay nila. Okay? Kaya make sure tama para magantay ka man ng matagal. Ayan, mga kalazada. Is, once na approve ka na, wala ka na magiging problema. And, dapat yung i-upload mo, ayan, kasi kailangan natin dun, diba? Kailangan mong i-upload yung kung online, gumagamit ka ng online banking, kailangan screenshot nung online banking mo na nandun yung name mo, nandun din yung
account number mo. Ako kasi yung ginamit ko dun is yung deposit slip, yon nilagay ko yon, pinicturan ko yon, at make sure din yung format niya malinaw na malinaw, kasi para pag chinek is talagang kuwang-kuwa yung bank account, kasi di ba syempre doon ipapasok yung natin, yung mga sahod natin, kasi check nila yan kung magkakapareho okay, kaya dapat malinaw po yung kamerang ginamit nyo at malinaw yung pagkakakuha. Kung online banking yan, screenshot mo. Okay, screenshot mo na malinaw. Nakita yung name mo and then yung bank account mo. Ayan, doon. Kasi usually mali yung format na ina-upload, tas malabo, hindi kita yung name. Kaya naman yung iba, disapprove. Okay, mga kalazada. And kapag naipasa mo na yon, nagawa mo na lahat, na-check mo na, double check mo kasi mahalaga kasi yung bank information natin. Kasi dun pinapasok yung sahod natin. Okay? Kapag nagawa mo na yon, maghihintay ka talaga. Kasi usually, 2 to 3 weeks yung checking nila. Kaya kailangan, kahit na nasa process ka pa lang na hinihintay mo pa lang ma-approve, make sure na nag-share ka ng mga link mo para naiipon na yung sahod mo. Para kapag na-approve ka na, ayan. Kasi yung iba, sabi nila, hindi na daw sila ginaganahan dahil di pa na-approve. Kasi meron ako mga na-assist. Ang advice ko sa kanila, kahit di pa kayo approve, i-continue nyo lang yung pag-share ng affiliate link. Continue nyo lang. Kasi sayang yung magagather nyo na commission. Okay? Kaya dapat, maghintay ka lang kasi i-email ka naman. Okay? And then, ituturuan ko din kayo kung paano mag-follow up. Okay? Yan. Ilagay niyo, dun sa may description box ko, ilalagay ko dun. Lagi po kayong let's say for example, dumaan na yung 1 week. Wala pa rin approval. So, ang gawin mo, punta ka dun sa description box ko. Tapos, i-click mo yung doon. Lalagay ko doon. Lagyan mo na lang ng title. Click mo yung link doon, magpasa ka ng ticket. Yan, huwag kang magsawang magpasa ng ticket para lagi kang merong update sa kanila. Okay? So, kahit marami kasing ginagawa yung mga affiliate, yung mga affiliate admin. Pero, syempre, kapag continuous yung pag-update mo sa kanila, syempre, umiibabaw yung concern mo. Okay? So, patience is the key nga. Diba? So, yun, naghintay ka lang. So, pag nagawa mo na yon, hintay ka lang, sama mo ng panalangin, at dire-diretso lang yung pag-post mo. So, that's it for today's video, mga kalasada. I hope nakatulong po itong video na ito sa inyo. Kung meron pa kayong mga question, lagay nyo po sa aking comment section. And then, pwede rin po kayo mag-reach out sa aking Facebook page. At malaya din po kayong mag-copy-paste ng mga deals na pinupost ko sa aking Facebook page. Siyempre, follow nyo po ako doon para updated po kayo. And then, subscribe din po kayo sa aking channel para naman, ayan, maging updated po kayo sa mga latest vlog, ayan. And that's it for today's video. Have a great day.